Tarara! Wow, tumataginting na My God. 4,700. Ayan, nasa boardroom na tayo. Oh my God. Yeah. Kailangan palitan natin yung susuotin natin. Bed Nasa pressure. boardroom. Nakapangbahay ako. Inayos ko yung ano. Sakto ba? Okay. So with those expenses, so tingnan natin yung estimated cost of living ng mga taga Alberta. As a minimum wage earner, so currently we still have the $15 per hour. So given na 14 hours per week yung schedule, working schedule. And then for both parents, household income monthly is 5,200. Kinonsider ko na yung take home pay given na 'di ba may mga tax credits naman like federal and provincial, and then as a minimum wage earner, so nandun sila sa minimum brackets ng tax. So ito yung net pay for both parents. And then sa Canada, for this is estimate for family of four. So they have two kids. Meron ng expected monthly child benefit. So we have there's one coming from Canada, which is federal, and then provincial from Alberta. So estimated would be 750. So they have a net pay of 5,742 in a month. And then with the Non-taxable yung child benefit. yes, non-taxable siya. So Ayan paano yun? siya. You said federal and provincial. So Kasi pag magkasama siya kapag na-receive o hindi, magkahiwalay pa? magkaiba. Magkaiba siya. Inad ko lang siya dito. Kasi yung Oh. estimated na nakalagay, let's say for federal, like estimated is 8,000 yearly and then 1,000 for coming from the provincial. So may 9,000, then dinivide ko lang sa 12. Ito yung estimated na marireceive for two kids. So per estimated, yung current rental in Calgary kasi to, so which is inside Alberta naman. So we have 2,200. So I have the low and highest cost for rental. Then we have Ilang bedroom to? groceries. Ilang bedroom yung itong rental na Yung 2,200 mostly given a basement and then they have two rooms. Kasi may mga legal suite naman na good for family na. If grown up na yung kids and ayaw nila nang magkasama, so normally parents would just sleep sa living area or kung ano yung available na space as a starter. So yan siya. Then groceries, super tight na yung sa groceries na yan, 900 monthly for four. And then for phone, given na si parents lang yung may phone, let's say kung may free phone din, kasi lowest plan na nakita ko naman is 40 per plan. So given na both parents lang yung meron and then meron din silang phone, so yan na yung pinaka-tight na 130. And then kids expenses and then miscellaneous. For kids expenses, yung yellow bus ng kids, meron din kasing monthly na let's say $26 for one kid. I don't know, given na isa lang yung nag-school, depende kung yung kids mo are still hindi pa nag-school or nag-school. So ano naman tong kids expenses and miscellaneous is pwede naman siyang rough estimate lang naman to. So, depending sa actual expenses ng for family of four. So given na we have this amount of income and then ito yung total cost, 3,830, then possibly meron pa silang savings na 1,912. So I think yung malaking nakatulong dito is minimum wage earner. Nandun sila sa lowest tax rate and then may child benefit sila na marireceive. So that would be a big help given a minimum wage earner for family of four. So yan siya. So kung mumurahan nila yung renta, kaya nilang mag-budget. Kung kaya pang mag-adjust, lalo ngayon kasi ang baba na ng madaming supply ng rentals and mga bahay. So pwede pang bumaba yung 2,200. Meron nga akong nakita like meron 1,500 kaya lang hindi ko na sinagad kasi hindi ko alam kung siguro at least yung 2,200 is komportable na sila. So yan siya as estimate for an Albertan family of four. Oo, So at yan ay kung yung family of four ay magiging frugal. Yan yung magiging expenses. I think kung Wala. bago ka naman and alam mo yung, I mean, yung capacity ng finances mo. So, hindi ka naman, I mean, mag-overspend or something sa Yeah, I remember baguhan. nung bago pa naman talaga, conscious mo pa into spending, 'di ba? Lagi mong i-convert into pesos lahat ng Oo, expenses mo. So unconsciously talagang mako-convert mo talaga siya. Parang oo. gumaling ka bigla sa math nung nako-convert mo na yung Canadian to peso. Oo, So, na-memorize mo yung multiplication table ng Ford. 41 na po. mahirap na dun muna tayo Ang sa hirap 40. na. 41, 42 na siya. Oo, Last time nga 43 hindi ko eh. kaya yun. Hanggang Oo, 40 parang lang. 43 yung huli ko narinig. Oo Lalo nga, na ngayon, 'di ba, with the gas prices, hike in gas prices. 43 yata. Sobrang Yes, the bagsak ng last. Moving on to our actual expenses. Isa sa mga ayan na. madugo or masakit sa ulo. Kuha So, kang tissue. oo. May nakahanda na comforter na inanda ko eh. Para tipid sa tissue din.
Bawas miscellaneous. Oo. So, yun, in our case naman, family of 4 din, meron akong 2 kids, 15 and 14-year-old na boy and a girl. So, meron Kami kaming ba ni shared Memot mortgage. yun? Kami ni Kami Memot yung yun. mga anak. Oo. So, shared mortgage kami ng kapatid ko. So, yung sa 2,200 kasama na yung tax and insurance. Then for utilities, well, ako yung nag-utility siya sa internet. So, 500. Nasa 100 yung internet. Ito lang din naman yung share namin. So, yan siya. For groceries, we have 1,000. For car, monthly amortization, insurance and gas, 700. And then for phone namin na 180, meron kaming 4 plans for $40 each. So, 160. So, meron $20 for phone. Kaya, 180 siya. Then, kids expenses. I think mali ako sa kids expense. Dapat, dalawa pala yung anak ko. So, for kids Sinong expenses, nakalimutan mo? Sinong anak yung nakalimutan? hinati ko, hinati. 50-50 pa rin sila. So, ayan siya. For miscellaneous, I think super tight na lang din. Maliit yung miscellaneous. So, as much as possible, nililimit namin yung pagkain sa labas or Kano ba isang eat out sa family of 4? 60, sobrang sagad na yung 60, pero mga 80 yun na yung, as in, gusto na nila yung kinakainan, yung food, ganyan. Yeah, o nga, no, mahal 80. So, ayan siya. So, for us, nasa 5,480. So, I think yung expenses namin kita na ng kung minimum Dalawa. wage earner. Negative na kami. Ah. So, hindi pwede. Currently, hindi pwedeng mag-minimum wage earner. So, kailangan kumayod. Kung as a minimum wage earner, dapat may side hustle, mga Side hustles, part-time, yeah. hourly rate. So, ayan siya. Saan kami nagpo-fall ni Memot dyan? Yung mga, Miscellaneous. seasonal visits, no? Groceries. Nasa miscellaneous na kayo nun. Kayo pala yung, nasa Kami miscellaneous. pala yung 300. Oo. Memot may 150 tayong budget. Yeah. Bawal mag-over budget pag nag-visit dito. So, si Memot, kumusta naman yung sa Edmonton? So, ito naman yung expenses namin dito sa Edmonton, Alberta. So, meron kaming biniling bahay. So, for the mortgage and property tax, ang total niyan ay 3,200. Parang 2,700 si mortgage, property tax is around 500. Then, si home insurance, $100. Actually, sobrang pinababa ko na yan. Kumuha ako ng sobrang murang home insurance na sobrang baba ng ratings. Kasi feeling ko naman okay pa rin siya. Para lang makatipid. Kasi parang before, I think we were paying 250. Magkano home insurance nyo, Mami Seth? Almost 300. Diba? Yun yung normal home insurance. Pero wala Mm. pinababa ako. Since super basic lang yan. Feeling ko nga kapag ilang instances lang yung pwede kami makaklaim. Mga basic. Yung mga lang. And then for the utilities, so 650 kasama si internet. And then groceries, 1,500. And then, so this is for a family of 5 adults living together. So my parents, tsaka my 2 other siblings. With occasional guest. Lagi na lang akong guest. Occasional guest. And then phone plans, 300 miscellaneous 400. So yan, it's about 8,300 per month. Yan naman yung expenses namin dito sa Edmonton. May ka ba? Estimate take-home pay sa bahay nyo? Since take- ganyan kalaki yung expenses nyo, so parang May natitira ba? Though parang kung 5 adults, kinampit ko lang. 1,600, 1,700 per adult. So, reasonable, I think. Even the minimum wage kanina na, 3,900 na ba yun? Yung 3,900, 2 tao. So, 1,900. So, may tira mga $300. May natitira ka ba $300? Although hindi naman minimum wage earner tong si Memot. So. I mean sa kanila. Hindi ako minimum wage earner, pero wala siya natitira. sobrang dami pang iba pang gastos. So ito kasi yung parang fixed expenses, I would say. Yeah, I guess nangarap kami, nagkaroon kami ng sariling bahay. So malaki talaga yung gastos. So a big chunk of it nga dun talaga napupunta sa mortgage. Pero ang laki ng property tax nyo. Baka gano'n nakalaki yung cost ng bahay nyo ngayon. Market value. May idea ka ba? Kasi you mentioned parang, sabi niya 500 daw yung tax nila eh. So kung malaki yung tax, malaki na yung market value ng property nyo. Wait, sorry. Ang Yeah. property tax ba ng Canada, percent or may tier? Percent. Parang Hindi 0.6, ko sure. 0.666, 0.67. A year. Alam niyo ba ang RPT sa Pinas ay 2%? Binabayaran ko ay 2%. 2% sa Pilipinas? Grabe. Depende sa city, pero yung like Makati, Metro Manila, 2%. Amilyar. Yung tinatawag na amilyar, diba? Oo, ata.
Ata. property tax. 0.62% daw. 0.62? So 0.62 mababa pala. nga, relatively. Dito na lang talaga bumili kasi sa Pinas. That's sa Alberta yon. Parang municipal plus provincial taxes would total to 0.62% property tax. Sa city lang yun, di ba, napupunta? Ano to, annual na nire-reassess yung house? Yeah, Yes. as in annual. As in may pumupunta, ganun? Hindi, parang, Market value lang? ewan ko, parang may estimator sila. Pero yung market value, parang above pa, di ba, dun sa estimate ni City No, of in our case, mas malaki yung City. assessment nila sa market value. Oh, in your Which is case? pwede kang mag-contest. So, hindi ko alam Ah, kung Hindi siya may time whichever ka. is lower, ganun? No. Oh. I don't know kung may ibang factors na kung paano nag-estimate or yung assessor ni Alberta, let's say. And then, pag i-compare mo sa market value, mas mataas sila. So, ang taas ng tax. Pwede ka naman contest. So, ilalaban mo. So, hindi ko pa lang alam kung paano siya mag-work. So, let's see. dito Balitaan naman, ko kayo pag dumating ako sa point na ko-contest ako. Tipin dito nyo naman na sa lang. Edmonton ang napansin ko, parang mas mataas naman si market value kaysa dun sa assess ni City. Parang Oh, underestimated naman ni City. I mean, hindi man underestimated, pero nabibenta yung bahay ng mas mataas dun sa assess value ni City. Mag-shoutout ka sa ayun. kanila, tataasan na nila next time. Bakit sa Edmonton? City, Sabi nila, city per city. napalusot ka ah. Sipin nyo na nga lang sa Pinas 2%. Ang laking bagay no, 1.4%. Grabe, times 3. Oh, iba siya per city. Edmonton is 1.01%. So, yung 0.66% is Calgary. O, tama, 1.07 kanina. Since sa ano siya, parang provincial or city, sa city siguro napupunta, municipal city. So, kaya magkaiba ng rate. Pwede bang makikisearch na dyan nung Saskatoon? Oh, ba't hindi nito binigay yung Saskatoon? Kaya nga, Vancouver lagi na lang dito. hindi kasali yung Bakit Saskatoon. ka ganyan? Let's say. Grabe sila kay Saskatoon. Tapos mamaya magiging number 1 na si Saskatoon. Ang bagal mag-isip ng computer. Kaya mo na. Never mind. Eto na, Eh, tampo na ako. 0.635%. O ano, mas tinalo mababa. kayo. Kaya lumilipat dito Mababa. mga tao. Kasi pala dito sa Edmonton, irereklamo ko yun. Binabaan na nga daw yung cost mo. Rereklamo ka pa. Sa bagay. 0.635%. Doon lang, alam mo, paandar lang nila yan. Tingnan nyo yung nakita nyo, pattern. Mas mababa yung assessment kay Edmonton. Higher tax. Sa Calgary, mas mataas yung assessment sa market value, lower tax. Essentially, pareho lang kayo ng binabayaran. Oh, inuuto lang tayo niyan sa magkaibang Kayo, inaano lang kayo ni Daniel Smith. si Daniel Smith. Ayun, Gusto si niya lang Daniel na hiwalayin. naman. Gusto niya lang pag-awayin yung Edmonton at Calgary. So for a solo living and renting, how does the expenses look like? Ay, baka magulat kayo, Take May. it away, Isa. Magugulat kayo. Ang family of one. Ang pinakamagastos. Family of one. Okay, so similar format pero ibang circumstance, ibang city naman tayo. So, kay namin sa family of four in Calgary, Alberta. For Saskatoon naman, Saskatchewan, ang minimum wage is higher than Alberta. Ang It's 35 cents. 35. Kinabog ang 35 Alberta. cents times 8 hours a day, magkano na yun? So sa 15.35 an hour, 40-hour work week, yung monthly gross estimated 2660. Sorry, down to decimal ako as a finance person. So, estimated tax, similar sa ginawa ni Mami Seb, binawas lang whatever estimated deductions. Let's say may 2250 ka a month. As a solo living, wala kang dependents, wala kang kasama, hindi kayo double income, solo income earner ka. So, this type of circumstance is the easiest kasi flexible ka sa titirahan. Kung bet mo mag-tenting, why not? Sobrang depende. So, pwede kang mag-room, pwede kang mag-one bed, yung share one room in a house, one room in a whoever's renting an apartment, or you can get a suite, na one bedroom suite like mine. So, yun yung flexibility mo naman. So, medyo less pressure sa housing. Kasi, kumbaga, comfort mo lang yung isipin mo. So, let's say for Saskatoon, ang room or house sharing where you rent the room but you have shared kitchen, shared washroom, shared everything. Nagre-range dito like 400 to 700. So, merong mga one-off na 350 para sa mga estudyante. May mga nag-offer ng ganon, especially sa west side. And then, if gusto mong mag one bedroom na may sarili kang kitchen, may sarili kang washroom, ganyan, magre-range siya yung mga basement dito na ganon, one bedroom basement. Anong tawag? Legal basement. Mga 1,000 to 1,300. Depende sa location. So, again, west side, mga 1,000 is high na. Tapos, yung 1,300 sa east side na yan. And then, let's say, yun nga,
nga, minimum cost of living ka, frugal living, wala pa tayong car. Ang transportation, yung bus monthly pass is 83 sa Saskatoon. Phone plan, nagsample lang ako ng 45 kasi yun yung mga lowest phone plans so far sa nakikita ko. Utilities, usually room or house sharing ka, you don't really need to pay, inclusive na siya. Pero yung mga one bedroom suite, bachelor suite, minsan magbabayad ka ng power. So nagdagdag na lang ako for the sake. So hindi ako naglagay ng food and groceries here, pero what I did is magkano pa yung budget mo for food, groceries, and other things na gusto mong gastusan. Basta itong accommodation, transportation, phone, yun yung minimum na kailangan. With that range, if mag-room ka, may take home ka pa na 1,600 sa low range based sa 2,250 na net income mo. Kung magpunta ka sa medyo higher range ng accommodation, meron ka pa rin tirang 1,200 para sa food. And that's a lot na for a solo living. Yes, malaki na siya. And wala ka namang anak na magtuturo kapag nag-grocery ka. So kumbaga, pwede mong kontrolin yung food and groceries and shopping mo. Yes. Tapos yun, pag nag-one bedroom ka, yung mga bachelor suite, medyo mababawasan lang, let's say 600, 500 yung remaining mo for food. But it's still decent. Meron ka pang, for the low range, meron ka pang $1,000 for food shopping. Pwede ka pang mag-car sa $1,000 eh. Kumbaga, Yes. magiging tight na kasi hindi naman tumitigil ang car sa amortization. May other gastos. Pero at least meron pa rin. Even sa high range ng comfortable having your own space, meron ka pang around 600 for food. Like I said, personally sa akin, ang $600 too much for a month for food. Sa isang tao. So, yun. Short of saying, if solo living ka, tapos nasa Saskatoon ka, ang ending may savings ka pa talaga. Kaya. Oo. Actually, pwede ka pa nga magpamilya dito eh. Let's move to Saskatoon. Malaking bagay yung 35 cents na difference. Tsaka yung average rental din siguro. Oo. Tayo. Yung Kasi cost ng let's mga say, bahay. let's say yung one bedroom, halimbawa wala pa kayong anak pero nag-double income kayo, mag-jowa kayo, magiging 4,000 to with the same expense. Di ba may savings pa kayo? Go ahead, Memo. Kaya naman yung mga retirees, di ba, they're moving to Saskatchewan. Kasi yung cost of Smaller. living is much lower. Oh, Ayan yun so, na, wala kasing magawa dito, kundi tumambay sa bahay. so isa pala yun sa pwedeng maging option ng kung saan ka pwedeng magstay for retirement. Oo, Oo. retirement city talagang tawag nila sa Saskatchewan. Ay, not only Saskatoon, parang all cities in Saskatchewan, laging ang word nila is retirement place. So, nagre-retire na talaga ako dito. Okay, going naman to my cost of living na hindi pang retirement pa. Tarara! Wow, tumataginding Oh na my God. 4,700. For one Magkano yung person. sabi ko kanina sa solo living? 600, 700? Starting with my fixed expenses, meaning ito yung hindi ko talaga pwedeng mawala every month kahit anong mangyari. The biggest would be my investment properties sa Pinas. So, meron akong dalawang properties sa Pinas na iniwan. Binabayaran ko pa rin yun. Though hindi naman siya fully coming from my Canadian income, pero outflow ko pa rin siya every month. So, shout out kay Ning! Ikaw ang pinakamataas kong gastos! Yay! And then, second, I call this cost, but this is not really a cost for everyone, pero sa akin, ito yung very first priority ko, other than those investment properties, would be my emergency fund. Naka-auto transfer ako dito bi-weekly. So, parang ito talaga yung una kong outflow. So, pag nagigipit ako, hindi to pwedeng magalaw. So, ito yung top priority ko. That's why I consider this as cost of living. Rent ko, as I mentioned earlier, yung mga one-bedroom bachelor suite, doon ako nakatira, wala akong ka-share sa washroom, wala akong ka-share sa kitchen. Ang ka-share ko lang is may 2-car garage, so akin yung isa, tapos laundry sa basement. Yun, may ka-share ko doon. Pero I have my own space and I got it for 980 all-inclusive. So, kung babalikan natin yung range ko kanina, and nasa east side ako So, yung ganito, ang market nito, 1,200, 1,300. Nakuha ko siya sa 980. Paano ko siya nagawa? A little tip lang. Ang pinalitan ko kasi dito is family of 3. So, nung kinukuha ko siya, sabi ko, yung consumption ko would be 1/3 of everything. And bilang all-inclusive yung rate ko, meaning kasama power, kasama wifi, whatever, go fix naman yun sa landlord. Pero sabi ko, consumption ko ng water, ng electricity is probably 1/3 ng lahat. So, nag-negotiate ako na mag-isa ako, hindi masisira masyado yung gamit mo kasi mag-isa ako, wala akong bata. So, yun, nag-negotiate ako ng ganun. And pumayag siya. Nag-start yun sa 950 and then tinaas lang ng 980 after a year. Tapos, yeah, yun na yun. Pero magkano yung original price? Yung Pinoy yung pinalitan ko dito, nagbabayad na daw sila ng 1,100 plus power. Oh, separate yung power pa. Saka hindi ko mabitawan dito, may garage. Wala akong makukuha ng this price na all-in, tas may garage. Attached garage. Attached garage, yes. We've Kaya all naman, been
been there, kaya alam namin. It's a good deal, pero may mga downside pa rin yun, which is, let's not talk about it. Next would be car. Car amortization ko, almost 600 a month. I got my car 2 years ago nung pagpunta ko dito sa Canada. And then, insurance ko almost 200. Wala pa dito yung gas kasi fixed expenses to. And then, another ko would be gym. May coach ako dyan, kaya pricey siya. Phone plan, yung sample ko kanina, $45. Car wash subscription, this is nice to have, not a need. Mhm. So, may makakahati ako dyan. Anyway, so Amazon Prime, yeah, naka-Prime ako as an online shopper. So, yung fix ko lang, wala pang food and variable cost, like gas. Nasa almost 4,600. Yan yung hindi pwedeng mawala. Mhm. And then, pag nagdagdag pa ako ng gas, nilagay ko lang 80 kasi pag hindi ako nagta-travel, yung 1 month ko, literal isang full tank ko lang. Kasi magkakalapit lang. Like, work is 10 minutes drive, Walmart is 5 minutes drive, gym is 5 minutes drive. And sa Saskatoon, hindi talaga ako maalis sa areas. Nasa Northeast lang ako paikot-ikot. So, hindi ako nagagawin sa kung saan unless Okay, kailangan. so enough na yung 80. Unless magpunta ako sa Calgary o Edmonton. Which happens a lot. Mhm. Ang food ko, hindi ko na-quantify. Same sa ginawa ko dun sa frugal cost of living kanina. Kasi as a solo naman, I think hindi mo naman masyadong ibabudget yung food kasi nga, ikaw lang naman kumakain. For example, in my experience, yung isang meal outside, kasi lalaki ng servings dito, diba? So, isang $25 meal sa akin, twice or thrice ko pang kakainin. So, depende siguro sa katakawan mo. So, saka nagmi-meal planning ako kung anong trip ko. So, hindi ko talaga ma-quantify. Ang na-quantify ko lang itong mga pa-order-order ko pag tinatamad na ako kasi may history yung transaction. So, mga $100 yun. So, yun. So, in total, roughly 4,800 yung gastos ko every month. Okay? If we remove, kasi debatable yung emergency fund. If we remove the $1,000, it's still 3,800 for a solo living person. Mhm. So, medyo mataas kasi nga may investment din ako. Even with, pag wala yan, edi yan, mga 2,200 a month. Okay, Which parang is saktuhan sa minimum minimum wage wage. kanina. Mhm. Pero comfortable living na yan. May Yes. sarili Mhm. akong suite, may kotse ako, alam mo yun, nag-workout ako. Mga ganun. Ang dami So, siyang may time mga, nag-workout. may mga nice to have na yung ganun. So, there. Like I said, wala pang, yun, nakasulat nga, wala pa yung mga travels bilang lakwatsera ako. Wala, and when you travel, syempre, mapapabilis ang oil change, mapapabilis ang depreciation ng tires, ng fluids, and also another gastos yun. So kaya may maintenance, car maintenance. Okay. So, hindi naman monthly ang car maintenance, pero yung pasulpot-sulpot na, change fluid, change oil, change this, mabigat. Okay, so kaya nga. So kung minimum wage earner and then i-align mo lang din yung expenses mo on what you're earning. So yeah, it could be may matitira pa talaga sa'yo. Yes. Kasi kung minimum wage earner ka naman, for sure, hindi ka maggagastos ng gym for $200. So, live within your means lang. Pero napakahirap talaga nung living within your means. I always say that to myself, pero ewan ko ba, para talagang napakagastador. Uy, sa gym, hindi ko alam kung baka meron din sa Saskatoon. Kasi sa Calgary, di ba may mga public leisure center, Meron naman. may Rec center. free gym, may swimming. So, Dati ako nakaganon. Hindi, well, kasi naka-anytime fitness ako dati pa sa Pinas pa rin. So, medyo may brand loyalty ako kasi yung anytime nga, anywhere din, like all over the world. So, pag nagta-travel, pwede pa rin ako mag-gym doon. Kaya medyo Tsaka Parang hindi sa- eligible hindi eligible si Isa dun sa sa yung libreng sa rec center. ay, wala Babayad pa rin ako. naman, I think, libre. Meron discounted for pagpasok ka dun sa parang recreational pass. Meron pa rin siyang May, fee. may pero libre. Meron ding libre. Yung kapag ang income mo ay parang 30,000 a Oh, year. A year? okay. Below 30,000, libre ka. Kasi nung May unang ganong dating eligibility. namin, yung sa recreational pass, kasi syempre wala pa akong work and then si Mike lang din yung may income. So meron kaming recreational pass, bumabayad kami ng mas maliit compared dun sa normal na rate. Pero ngayon ko lang nalaman na may free. Oo, tsaka Depende sa napansin ko rin income. dun sa mga refugee, meron silang libre din. Yung mga newcomer na refugee, libre sila. Kasi yun yung mga usually nakikita ko sa rec center. Okay. That's Actually, nice. ang dami ng newcomer. Siguro gumawa tayong episode doon, yung mga newcomer benefits. Parang ang dami ko rin nakuhang libre ng newcomer ako eh. Oo. Yeah, Even sa bank. yung mga may mga ganun. yung mga parks pass natin, di Diba? ba? Yung sa canoe, if you remember. Yung mga ganun. Yeah, yeah.
So I guess ang tips ko to survive dito nga sa Canada. So especially when you're just beginning, yung nagsisimula ka pa lang. Una siguro wag maging choosy muna sa trabaho. So just take all the jobs na pwede mong i-take. And then magsimula muna talaga sa maliit, like yung titirahan mo home sharing. Mahalaga 'yon kasi lalo na renta yung malaki talaga ang chunk ng magiging expenses mo dito sa Canada. For me naman, as yun nga, family kami nung dumating dito, siguro live within your means. So, like, nang nagsimula kami, though gusto namin magkasasakyan kasi nga, struggle during winter, pero nakayanan naman namin in 2 years na nagko-commute, groceries, church, malls, kung saan kami gustong pumunta. So, doable naman. I think doable yung mga bagay. Basta live within your means para hindi kayo mahirapan. Kasi kung sabi nila okay lang sumugal, pero at the middle of something parang kailangan ng huminto kasi hindi naman talaga kaya. So, mahirap nang mag-take ng risk. May mga bagay na hindi naman, I mean, pwede mong hindi sugalan. So, chill ka lang. So, kung ano yung kaya, doon muna tayo. Kasi eventually mag-grow ka naman eh. Mag-grow ka as person, and yan yung career mo, sasabay din. So, from minimum wage earner, tataas din yung sweldo mo. Yun yung sa akin. That's so true. Kasi yung iba, lalo yung mga hayahay sa Pinas, tapos gusto ganun agad dito, hindi pa kaya. So, Kaya. alamin yung kaya. Tanggapin muna kung anong kaya. Yeah, acceptance is the key. Sa akin siguro yung tip is, keep track. Kaya nung ginawa natin, i-keep track niyo yung numbers. Kasi that's how you would be able to manage it, na visible sa'yo kung saan napupunta, anong kumakain ng income mo. And adjust accordingly. So, mahirap kasing mag-budget kung hindi mo naman nakikita kung saan mo talaga dinadala. I'm not saying down to peso. Just keep track kung ano yung major na kaya mong i-manage. Like for example, my phone plan was 75 for the longest time. Pero yung pinakita ko kanina 40. Kasi kinikip track ko, kaya ko namang ibaba to. O sige, 40 na lang. Yung mga ganun. So, para lang malaman mo kung aling expenses yung kaya mo pang kontrolin, kaya mo pang ibaba. So, keep track of your expenses. Hanggat meron kang mapapababa na the same din naman yung makukuha mo. Why not? Yes. Yeah. Thank you guys for listening. We're hoping na nakatulong sa inyo itong episode namin today. Nakatulong ba sa atin? Parang sumakit yung ulo. Gagawa na ba ako ng financial advising session? We need that. Okay, for our next episode, pag-uusapan namin yung sinasabing free healthcare dito sa Canada. Yeah. Free. Free. Ano ba itsura pag may free healthcare? Again, thank you guys for watching, and don't forget to share it with your friends, family, and kung other iba yung people. gastusan nyo, let us know in the comments kung sino Oo, we wanna know. lahat. Kailangan gayahin nyo yung format ni Mami Si at ni Isa. Huwag nyo gayahin yung akin. Kailangan ganun. Kailangan may pie chart. Tingnan natin kung gaano kahaba yung listahan nila. Oo. At kung magkano yung napupunta sa savings, kung meron ba. That's true. Excited kami makita. Yeah. Kwentuhan tayo sa comment section. See you guys sa next episode. Bye-bye! Usap tayo sa comment section.